Hello, welcome for another episode of the Morris Farms channel. This time, pag-usapan natin ang paggamit ng GE3 or gibberellic acid. Itong nasa harapan natin guys ay tablet ng GE3. Makikita nyo, kalahati na lang ang naiwan. Nagamit ko na yung kalahati in the previous weeks. So ito ngayon, magtitimpla na naman tayo ng GE3 para gamitin sa ating ubas. Ang unang gawin natin para matimpla ito guys ay tunawin natin itong 1/4 ng GE3 sa kalahating tasang suka, kasi kung hindi natin itutunaw sa puting suka, mahirapan tayo sa pagtunaw ng GE3 kasi kung tubig lang, hindi basta-basta matunaw yan guys. So tutunawin natin sa puting suka. Ito ngayon may tasa tayo dito. Actually, equivalent to 1/2 cup yan eh. Kalahating tasa yan. So, diyan natin tutunawin ang GE3. Ito, hatiin ko na ito. I will make a quarter out of this. Talagang matigas guys, kaya kailangan pang isandal natin sa kahoy bago natin hatiin yan. Matigas talaga itong tablet ng GE3. Ayan, lagyan na natin ng suka yung ating tasa. Ayan, punuin lang natin. Okay na siya. Ihuhulog na natin itong 1/4 ng tablet dito sa vinegar para matunaw na siya. Yan guys, kita nyo, parang kumukulo, parang siyang Alka-Seltzer. Pag tumigil yung kulo niyan guys, ibig sabihin tunaw na yung iniligay natin na GE3. After that, ilagay na natin sa 1 galon na tubig. Doon natin i-dilute. At yun na ang gamitin natin sa pag-spray sa ating ubas or pang-dip sa mga clusters ng bunga ng ating ubas. Ayan guys, ganyan lang ang pagtunaw ng GE3 para mas madali siyang madissolve. Ayan guys, tunaw na siya. So ilagay na natin dito sa 1 galon na tubig para yan ang gamitin natin pang spray or pang dip sa bunga ng ating ubas. Ayan, lagay na natin. Ayan, nakalagay na sa 1 galon na tubig. Punta na tayo sa farm para doon na natin gamitin guys. Bago tayo mag-proceed guys sa pag-i-spray ng GE3 sa ating ubas, ipapaliwanag ko muna ang kahalagahan ng pag-i-spray ng GE3, kung bakit ko ito ginagawa sa ating mga ubas dito sa farm. Ipapaliwanag ko muna ang advantages ng pag-i-spray ng GE3 dito sa ating mga ubas. Alam naman natin na ang mga organisms or any organisms gaya ng mga plants and animals ay composed of cells. Cells composed of special molecules enclosed in a membrane. Yun ang definition ng cell. Ang function ng GE3, ini-enlarge niya yung cell. Yun ang talagang function niya. It will enlarge the cell and make it elongated, ganon. So ang tendency nun, lalaki ang berries ng ating ubas. Yun ang isang advantage ng paggamit ng GE3. So ang result nun, mabilis ang paglaki ng mga berries ng ubas natin, tapos magkakaroon pa siya ng magandang quality. Ang quality nito na tukoy ko ay yung during the harvesting time, talagang mas malaki yung mga berries ng ubas na na-sprayhan ng GE3. It will make it bigger, it will make it heavier, at saka mas makinis siya, mas maganda siya, mas presentable. So yun naman ang habol natin guys sa pag-i-spray ng GE3 para mas maganda ang bunga ng ating ubas. Yun guys, kung kaya't yun ang ginagawa kong procedure or standard procedure dito sa ating mga ubas. Inisprayhan or dinidip natin sa GE3 or gibberellic acid. Yun guys,
Mag-proceed na tayo sa pag-i-spray. Ayan guys, mag-spray na tayo. I-spray na natin ang tinunaw na GE3. Ayan. Ini-sprayhan na natin itong berries ng ating obas. Baka tanungin nyo ako guys, bakit naman spray ngayon ang ginagamit ko na method of application. Ayan o. Isa rin yan guys sa mga sinasabi nila na effective way para may apply natin ang GE3 sa ating mga obas. Ini-spray natin sa kanilang mga berries. Lalo na kung mga maliliit pa ang kanilang mga berries. Effective daw yan guys. Yan. So pag maliliit pa ang berries ng ating ubas gaya niyan, it is advisable na spray na lang ang gamitin nating method of application. Hindi na yung dip method or yung isinasawsaw sa solution. Yan. Ang sinasabi pa nga nila guys, kung mas maliit pa sana yan, mas effective eh. Kung mas maliit pa itong mga berries ng ating ubas. Sabi nila, dapat yung after blooming, yung nagpo-process pa lang, ini-sprayhan na ng GE3. Mas effective daw yun guys, kasi kahit one time lang ang pag-i-spray, carried na yon. Kung malalaki na sila, hindi na masyadong maganda na isprayhan natin. Ang method na gagamitin na natin pag malaki na yung cluster ng ubas natin, dip method na lang or yung isinasawsaw sa solution. Ito guys, nagpo-process pa lang, katatapos pa lang siyang nag-blooming. So yan ang magandang ini-sprayhan guys. Sabi sa literature na aking nabasa, kahit one time lang ang gagawin mong pag-spray ng GE3, basta nagpo-process pa lang. Ayan o. One time lang daw guys. So parang mas matipid pag ganun na pag-a-apply yung pag-spray sa nagpo-process na ating ubas. Ayan o. Nagpo-process pa lang siya. Katatapos pa lang niyang nag-blooming guys. Katatapos pa lang namukadkad. So this is the best time daw na isprayhan natin. Yan. Kahit one time lang daw guys, pag ganyan okay na. Hindi na kailangan na ulit-ulitin. Hindi gaya sa dip method na kung saan ay malalaki na ang ating cluster o berries. Talagang ulitin yun guys. Yung ginawa ko dito doon sa malalaking ubas, malalaki na yung berries ng ating ubas, so inulit ko guys twice kung in-applyan ng GE3 with 10 days interval. Yun ang ginawa ko guys. Pero ito, I don't intend to repeat the procedure kasi nga nagpo-process pa lang, inisprayan ko na siya. Yan guys. Kung mapapansin nyo guys, parang madilim kasi hapon na. It's about 5 in the afternoon. Sabi naman kasi dapat hapon mag-spray para hindi magkaroon ng complications sa init ng araw. Hindi siya affected masyado kasi baka masunog yung ating mga flowers or fruit setting berries kung mainit ang araw na nag-i-spray tayo. Magkakaroon ng complication, magkakaroon ng bad effect. So ayan guys, marami-rami din ito.
Nisprehan ko. Ayan. Pasensya na guys kung talagang madilim na, kasi yun naman kasi ang advice sinasabi sa article na aking nabasa, dapat hindi na mainit, mas maganda hapon. So ayun. Ang isa pang procedure guys na pwede nating i-adapt pero hindi ko pa nasubukan, yung kung gusto nyong maging seedless ang inyong ubas, with the use of the GE3 magagawa yon. Yun ang sinasabi nila, kailangan isprayhan siya ng GE3 pag hindi pa siya nag-blooming. So talagang early stages ng flowers, isprayhan na ng GE3. Yan, magiging seedless daw yung seeded na ubas natin pag na-sprayan siya ng GE3 na hindi pa siya nag-blooming. Pero I have not tried that procedure, pero yun ang ginagawa ng iba guys para maging seedless ang kanilang ubas. Ini-sprayan ng GE3 bago mag-blooming. Marami pang mga nakatago, sana makita ko lahat. Yung mga nagpo-fruit set na bunga ng ating ubas. Ayan. Mahirap na makita pag ganitong nagdidilim na. Pero anyway, itong mga ito guys, kita nyo, mga joy seedless yan. Hindi ko na siya isprayan kasi na-edit ko na siya sa solution the previous week. So okay na yan. Twice ko nang na-edit sa solution yan. So yun ang ginagawa ko guys. Pag dip procedure ang gagamitin ko o yung pagsasawsaw, dalawang bisis ko siyang i-dip with 10 days interval. Yun. Pero nagagawa lang yun guys pag malalaki na yung berries ng ating ubas. Kasi hindi mo pwedeng isawsaw yung mga maliliit na berries or yung katatapos pa lang nag-fruit set, munggo size, hindi pwedeng isawsaw yun guys kasi hindi pa sila bumababa. Ayan guys. Sana naintindihan nyo guys itong procedure na aking ini-explain. At magagawa nyo din sa inyong mga ubasan itong ginagawa natin para magkaroon tayo ng quality berries later on. Yun ang purpose natin, magkaroon ng quality na berries ng ating ubas. Sa mga new viewers natin, please consider subscribing guys kasi marami pa tayong i-upload na tutorial videos sa pag-uubas. If you like this content, huwag kaligtang mag-subscribe kayo guys. Sa ating mga subscribers, thank you very much for your trust in my educational vlogs. Sana natututo kayo. If you have questions, please just inquire. At handa akong sumagot sa abot ng aking nalalaman. Thank you for watching. A blessed day to all of us guys. See you on the next vlog. Bye bye.